Ang ating pong tinatalakay ngayon ay ang serye ng katisismo tungkol sa pagluhod. At ang tanong sa akin matapos kong maipaliwanag ito ng 3 linggo'y, kung talaga pong mahalaga ang pagluhod, bakit po may mga pari at may mga laiko na sa halip na lumuhod ay yumuyuko lamang? Opo, mahalaga ang pagluhod at nararapat ang pagluhod. Gayunpaman, isinasalang-alang din po naman ng inang simbahan ang kalalagayang pisikal ng tao. Kaya po halimbawa, kung ang tao talaga'y hindi makaluluhod dahil may karamdaman sa tuhod, may sugat sa tuhod, o putol kaya ang paa, o ano pa mang mga karamdaman na hindi siya talaga makaluluhod, ay sinasabi naman na maaari pong ipalit ang pagyuko ng magalang, profound bow. Ito po ang sinasabi ng General Instruction on the Roman Missal number 43, matapos sa itagubilin ang pagluhod, kung dahil sa katatayuan o kalalagayan o dahil sa kadahilanan ng kalusugan o kakulangan ng espasyo o dahil sa dami ng tao, yaong hindi makaluluhod ay dapat yumuko ng magalang kapag ang pari ay lumuhod o kinakailangang lumuhod ang tao, lalo na kung matapos ang konsagrasyon. Ito po ang ilang bahagi pa ng misa na mayroong mga pagluhod, sapagkat hindi lamang po ito sa panalangin Eukaristiko, kundi sa mga ilang pang bahaging itinakda. Una po, sa dakilang kapistahan ng pagbabalita ng anghel sa mahal na Birheng Maria at sa kapistahan ng kapanganakan ng Panginoon. Ayon sa bilin sa atin, kapag ipinagdiriwang natin ito, kapag atin ang dinarasal ang sumasampalataya, sa sandali ng nagkatawang tao siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang lahat ay luluhod, kahit isa man lang tuhod, upang alalahanin ang dakilang misteryong ito. Pangalawa, sa pagbasa ng pasyon ng Panginoon mula sa Ebanghelyo kapag po linggo ng palaspas. Dito ay ibinatagubilin din sa atin na matapos na pumanaw o yumao ang Panginoon o namatay ang Panginoon o katulad na paralita, titigil din tayo sumandali at tayo'y luluhod. Napakagandang paalala po ito sa atin ng misteryo ng pagliligtas ng Diyos. At ito nakakalimutan ng maraming ikatlo. Bago po tumanggap ng komunyon, kapag kayo'y tatanggap na nakatayo, ang sabi po ay dapat lumuhod muna ng kanang tuhod o kaya yumuko bago tumanggap ng komunyon. Ito po'y nakalagay sa GIRM number 160. Itinatagubilin din mismo sa pari o ministro na nagbibigay ng komunyon na hindi dapat tanggihan ang nagkukomunyon ng nakaluhod. Ito'y sinasabi sa atin ng General Instruction o the Roman Missal na sa bilang din na 160 na po. Ang pagluhod din ng kanang tuhod ay ginagawa tanda ng pagsamba sa harap sa Santisimo Sakramento. Gayon din po sa banal na krus sa Biyernes Santo. Matapos ang pagpaparangal sa banal na krus hanggang sa Bihiya ng Paskwa, ang tagubilin sa atin ng General Instruction on the Roman Missal 274 ay ang luluhuran sa sandaling ito ay ang banal na krus, kung saan ang misteryo ng pagliligtas ng Panginoon ay naganap sa pag-aalay ng kanyang buhay sa atin. Sa simula rin po ng rito ng Biyernes Santo, kapag ang pari ay dumapa sa altar, ang buong sambayanan ay inaanyayahan din na lumuhod ng 2 tuhod. Ito po ang mga pagluhod sa liturhiya na kabahagi ang mga laiko, at tungkol naman sa pagluhod ng pari
at iba pang mga ministro tulad ng diakono o akolito, mas marami pa po ito dito at ito'y makikita natin sa ilang tagubilin din ng General Instruction on the Roman Missal. Hindi rin po natin tinalakay sa bahaging ito ang pagluhod kapag tayo ay nagdarasal ng nobena. Gayunpaman, ayon sa kaugalian, sa simula ng mga nobena kapag tayo humihingi ng tawad, dapat po ay tayo'y nakaluhod. Pangalaway, sa mga pagluhog sa mga nobena, ang bilin din po'y dapat tayo'y nakaluhod. Ang pagluhod ay pagluhog. Kaya sa mga nobenang ginagawa natin, ay tayo'y lumuluhod dito. At sa huli po'y huwag nating kalilimutan ang napakagandang kostumbre dito sa Bulacan. Hindi lamang po tao ang lumuluhod sa Bulacan, huwag ninyong kalilimutan, ang kalabaw din ay lumuluhod kapag pista ni San Isidro sa harap pagdaan sa simbahan. Kaya po mga kapatid, nawa po'y ang ating katisismong ito'y maging daan para makita natin ang kahalagahan ng kilos na ito sa liturhiya, ang pagluhod sa pagsamba, ang pagluhod sa paghingi ng tawad, ang pagluhod para tayo ay dumamay din sa ating kapwa, ang pagluhod bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ang lahat ng ito ay nakikita natin sa isang kilos lamang na kung minsay hindi natin nabibigyang halaga. Ito si Monsignor Andy Valera ng Parokya ng Santo Niño May Kawayan, Diocese ng Malolos. Ang pananampalataya natin kaakit-akit, basta itanong mo lamang kung bakit.
Magsatayo po ang lahat. Bilang panimula sa ating banal na misa, makiisa tayo sa pag-awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumanyong lahat. At sumayo rin. Magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang hapon din po. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Tunay na naroroon si Kristo sa Eucharistia, ang sakramento ng bago at walang hanggang tipan, at buhay na tanda ng pagliligtas niya sa atin. Hindi ba natin lubos na unawaan ang dakilang hiwagang ito? Patuloy tayong sumasampalataya sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi, ang tinapay na ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At ang kalis na ito ay ang kalis ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Mga kapatid, tunay na mapapalad tayong mga tumatanggap sa Kanya. Kaya nga upang tayong lahat ay maging marapat sa ating gagawing pagdiriwang, simulan natin sa paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoon natin Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Ngayon ay sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa itaasan. Papuri, papuri sa Diyos, sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, puting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, samba ka namin, luwalhati ka namin. Dahil sa dakilang hatian, Noong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan, Yesu Cristo, bugtong na anak, Noong Diyos ko,
Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan sama ng Espiritu Santo, walhatian ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay nilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming magpakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na dinalhan ni Melkisedek na saserdote ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak si Abraham. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melkisedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abraham ng tinapay at alak at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abraham, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abraham kay Melkisedek ang ikapo ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sabi ng po na hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niyang lupain iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian gayon ang kaniyang utos. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Panginooy may pangako na ito'y tiyak na mangyayari. Ganito ang kaniyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sa ikalawang pagbasa, ibinibigay ni Apostol San Pablo ang pinakamatandang salaysay ng pagdiriwang ng banal na hapunan ayon sa kanyang tinanggap mula sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manatili pong nakaupo.
Magsitayo po ang lahat. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na pong mahal. Buhay natin siya kailanman. Alleluia! Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na, nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran, sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang malagad, paupuin niyo sila ng pulupulutong na tigli 50. Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang malagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ng lahat at nabusog. Tinipon na mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Napakahalaga na balikan natin ang kasaysayan ng kapistahan na ipinagdiriwang natin sa linggong ito, sa araw na ito. Ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Bakit po? Sa katunayan, kung paanong ito'y isang regalo na nagmumula sa Diyos, na tayo lamang po mga Katoliko ang nabiyayaan. Bakit po? Wala nito yung ating mga kapatid na kahiwalay sa pananampalataya o ibang sekta. Kaya sa totoo lang napakahalaga na
maunawaan natin ang tunay na pinagmulan ang kasaysayan at kahalagahan nito sa ating buhay. Kaya samahan po ninyo ako. Alam niyo, ang kapistahan pong ito ay unang ipinagdiwang nung taong 1246. So, mga ika-13 siglo, doon sa lugar ng Liege, sa Belgium. At malaunan, naging pandaigdig na kapistahan sa linggo pagkatapos ng kapistahan ng Santissima Trinidad na sinelebrate po natin noong nakaraang linggo. Alam po nyo, meron po itong magandang kwento. Ano po yung kwento? Doon po sa lugar na yun, sa Liege, Belgium, ay merong isang monasteryo. Ito po yung mga madre na mga Augustinian Recollets o Recollect Sisters. Sa pamumuno ng isang madre na ang pangalan ay Sister Juliana. Sinasabing, sa totoo lang, napagkamalan po siyang nasisira ng bait. Dahil may sinasabi siyang panaginip tungkol sa buwan, yung moon, buwan, na may batik na itim. Nakarating ang bagay na ito doon sa Roma at nagpadala noong panahon yun ng sugo ang Santo Papa sa katahuan ni Arcodiacono Jaime Pantaleon. Nag-imbestiga siya, sinuring mabuti, at kanyang napatunayan na may katwiran, may silbi ang sinasabi ng madre. Ang buwan ay sagisag ng kabuuan ng mga kapistahan ng simbahan. At ang batik, yung naitim, ay ang kapistahan dapat na nakaukol sa Corpus Christi o sa katawan ni Kristo. Kaya nga noon, pinahintulutan na magkaroon ng kapistahan para sa kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Sa lugar na yon, sa Liege, Belgium. Samantala, nung panahon yon, naging mainit ang pagtatalo tungkol sa real presence. Totoong nandoon ang presensya ng Eucharistia. Marami ang mga nagduda at sa totoo lang, kabilang na po yung ilang mga pari at mga obispo sa turo ng simbahan na nagsasabing ang tinapay at alak sa bisa ay nagiging tunay na katawan at dugo ng Panginoon. Pagkatapos na ang mga ito ay, yun nga, makonsegra. At sinasabi po sa kasaysayan na may isang grupo ng mga naglalakbay patungo sa Roma. Yun bang pilgrimage, nagpipilgrimage, na pinamumunuan ng isang pari na hindi siya kumbinsido kung ang kanyang kinokonsagrang tinapay at alak ay talagang nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. At sabi po doon sa tagpo, nung tumigil sila sa isang simbahan patungo ng Roma upang magdiwang ng banal na misa, hiniling nung pari sa Panginoon, nabigyan siya ng palatandaan kung tunay ngang nagiging katawan at dugo ni Kristo yung kanyang binabasbasan o kinukonsegra na tinapay at alak. At nung puntong paghati-hatiin niya na yung konsegradong osya, sinasabing nagkaroon ng himala sapagkat may pumatak na dugo mula sa pinaghati-hating konsegradong tinapay. Kumalat yung balita tungkol dito hanggang ito'y nakarating sa Roma. Ipinakuha nung panahon yun ng Santo Papa yung corporal o yung panyo na puti na napatakan ng dugo upang ito'y ipasuri. At nang mapatotohanan, tunay na dugo ng tao ang pumatak dito.
naalala ng Santo Papa ang tungkol sa pangyayari doon sa Ligue sa Belgium. 20 taon na ang nakalilipas, 20 years ago. Sapagkat yung Santo Papa, nung panahon yun, si Papa Urbano ika-4. Siya din po yung nag-imbestiga 20 years ago. Yung Arcodiacono, Jaime Pantaleon, na nag-imbestiga nga doon sa lugar na yun sa Belgium. At magmula noon, ipinakda ng Santo Papa, hindi lamang sa Belgium, ipagdiwang ang kapistahan, kundi sa buong mundo. Kaya meron po tayong kapistahan ng Corpus Christi. Sa tuwing linggo pagkatapos ng dakilang kapistahan ng Santisima Trinidad. Mga kapatid, napakahalaga ng kapistahan ito. Dito po ipinaalala sa atin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos para sa tao. Sapagkat ang banal na Eucharistia o ang kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo ay pagpapala na ibinibigay sa atin ng Diyos upang madama natin na si Jesucristo ay kapiling natin sa lahat ng pagkakataon. Lalo na sa maraming pagkakataon na nakararanas tayo ng mga pagsubok, ng mga alalahanin, pasaning mabigat sa buhay. Minsan, napapagod na tayo. Minsan, nasasawa na tayo na parang ulit-ulit na lamang yung mga nararanasan nating hirap. Kung paanong ang pakikiisa natin at sa ating pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo, nagpapatunay lamang na tayo kailanman ay hindi pinababayaan at iniiwan ng ating Panginoon. Sa katunayan, ito rin ang halimbawa na pinatunayan sa atin mismo ng ating mahal na patron na si San Isidro. Hindi lumilipas ang kanyang umaga, ang kanyang araw, nang hindi nakikiisa sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, na kung saan tinatanggap niya ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Sa unang pagbasa, narinig po natin sa aklat ng Henesis, sinasabing binigyan ni Melchizedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasan Diyos, si Abraham ng alak at tinapay bilang pagpapala sa kanya. At ngayon ang tinapay at alak na walang iba kundi si Jesucristo, matapos makonsegra ito sa banal na misa, patuloy na binibigay sa atin ng Diyos bilang pagpapalang walang kapantay. Sa ikalawang pagbasa, natunghayan din po natin ang pahayag ng Panginoon tungkol sa turo at habilin niya sa pagsasalaysay ni San Pablo tungkol sa huling hapunan kung saan at kailan ibinigay niya ang tinapay at alak na nasa kalis at sinabing ito ang kanyang katawan at dugo at ibinilin daw ng Panginoong Jesucristo na tuwing ginagawa ito ng mga alagad, ipinahayag nila ang pagliligtas na ginawa. At ito'y sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay sa kamatayan sa krus at gayon na rin sa kanyang muling pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagbabalik. Sa bahagi ng Ebanghelyo na binasa ko po mula kay San Lucas, ikwinento ang pagpapakain ng Panginoon sa libo-libong mga tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda lamang. Ito'y paglalarawan ng pagpapakain na gagawin ng Panginoon sa mga alagad sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo na naganap nung
nung huling hapunan na kung saan itinatag ang sakramento ng Eucharistia at ngayon nga ay nagaganap sa bawat banal na misa na ginagawa sa pag-alala sa pagliligtas ni Kristo sa tao. Mga kapatid, kaya nga tunay na napakahalaga ng kapistahang ito para sa atin. Dito natin matutunghayan ng buong linaw kung paano ginanap at patuloy na ginaganap para sa atin ng Panginoon ang kanyang pagliligtas sa pagbibigay ng kanyang katawan at dugo bilang pagkain at inumin na nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Ito ang alaala ng Panginoon na nagsasabing hindi siya nakahiwalay sa atin. Siya'y kasama natin, nananahan sa atin, sa ating pagtahak sa daan ng buhay. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kanaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoong Yesus upang makaisa niya tayo sa pagtugon sa pangangailangan at kagutuman ng kapwa. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahang nagugutom sa tunay na diwa ng pamayanan, upang tumulong ang lahat sa pagtatatag ng isang sambayanang nagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga Kristiyanong pinaghihiwalay dahil sa iba't ibang paniniwala kay Kristo, subalit nagugutom sa pagkakaisa at pagsasalo sa iisang hapag, upang makamit nila ang kanilang minimithi, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagugutom sa paggalang sa kanilang karapatan, upang makamit nila ang makatarungang bahagi ng yaman ng daigdig, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagugutom sa kayayaan at kapayapaan, upang patuloy silang umasa sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagugutom sa tunay na kamanlalakbay, upang ituring nilang si Kristo ay lagi nilang kasama, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumao na tinanggap si Jesus ang tinapay ng buhay, upang makamit nila ang kapayapaang walang hanggan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Jesucristo, tugunin mo ang iyong pag-ibig, ang aming kagutuman at magdulot ito ng aming pagkakaisa sa pag-asa. Sa iyong pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating teacher ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob ng pagkakais at kapayapaan na ipinahiwati ng mga alay namin sa paghahaing pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong kinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tanging mong ibinukod. Ang ipinagdiriwang sa huling hapunan, paghahain niya para sa lahat upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banalikong bukalta ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Manatili po nakaluhod. Iya'y inihain bilang pagkain inumit. Pinagsasaluhan natin
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniyali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabireng Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro Labrador na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ang lahat. Mga kapatid, sama-sama tayo na buong pagtitiwala tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Nang mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat. Iniling namin kami adjust sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo
ang aming pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-isa sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumanyong lahat. At sumayo. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbatian tayo. Narito ang ating Panginoong Yesus sa kanyang katawan at dugo. Mapapalad tayong lahat na ngayon tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na sa San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matiyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsasikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na sa San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na sa San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hiniling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot na sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung pagbabasbas at paghahayo sa inyo pong lahat na nakiisa at tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo, patuloy na madama ang presensya ng Panginoon sa landas, sabi nga, sa pagtahak sa buhay sa araw-araw. Kasama rin natin dito ang tagapaghatid, katuwang na tagapaghatid ng mga pari, ng katawan at dugo ni Kristo, lalo na sa mga may sakit, ang extraordinary ministers of the Eucharist. Panalangin natin sila ay maging tapat at tunay na palaging madama ang presensya ng Diyos, lalo na sa pagbabahagi nila ng katawan at dugo ng Panginoon sa kanilang kapwa. Sa huli, nais ko pong ipaalala ulit, sa darating pong June 27, Biyernes, ay pagdiriwang ng kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kaya po nakapatente dito, ang Sacred Heart, Biyernes po ang piyesta, at yung Sabado, June 28, ang pista ng kalinis-linisang puso ni Maria o Immaculate Heart of Mary. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo ngayon na tingin ang pagbabasbas na nagmumula sa Diyos.
Pagpalain nawa kayo ng mawain Diyos upang lagi kayong mamuhay ayon sa kanyang karunungan na nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Patatagin nawa ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayo nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasakailanman. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, ibahagi si Jesus ang tinapay ng buhay. Salamat sa Diyos. O purihin natin ang Panginoon